Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Sa gitna ng mainit na pagdinig sa Senado, naging laman ng usapan ng pangayan ni Senador Kiko Pangilinan at Senador Jinggoy Estrada. Ayon sa mga nakasaksi, tila nabigla si Pangilinan ng sunod-sunod na banat ang ibinato sa kanya ni Jinggoy, kaugnay ng mga isyong matagal nang kinikwestiyon sa kanyang paninindigan. Sa gitna ng tensyon, hindi agad nakasagot si Pangilinan kaya't umani ito ng matinding reaksyon mula sa mga kapwa senador at maging sa publiko. Nakunan sa hulikam ang eksaktong eksena kung saan tila natameme si Pangilinan habang patuloy na bumabanat si Jinggoy. Ang insidente ay mabilis na kumakalat sa social media at naging trending topic kung saan maraming netizens ang nagbigay ng kani-kanilang reaksyon. Ang ilan ay pumuri kay Jinggoy dahil umano sa kanyang matapang na paninindigan, habang iba naman ay nagbigay suporta kay Pangilinan at sinabing hindi patas ang estilo ng pagtatanong ni Estrada. Dahil dito, lalong uminit ang diskusyon sa Senado at muling nabuksan ng isyu ng respeto at tamang etiketa sa mga pagdinig. Ilang mambabatas ang nanawagan ng maayos na pakikipag-usap at pagpigil sa personal na banatan na hindi nakakatulong sa tunay na pakay ng mga pagdinig. Gayunpaman, nanindigan si Jinggoy na bahagi lamang ito ng kanyang tungkulin bilang senador na ilantad ang mga isyong dapat harapin ng publiko. Samantala, nananatiling tikom ang bibig ni Pangilinan matapos ang insidente at wala pang inilabas na opisyal na pahayag mula sa kanyang kampo. Patuloy namang hinihintay ng publiko ang kanyang magiging tugon, lalo't ang nasabing hulikang video ay patuloy na umiikot online. Sa ngayon, ang tanong ng marami, makakabawi pa ba si Kiko Pangilinan sa matinding banat ni Jinggoy Estrada sa Senado? At yan nga, mga balitang ating pagkakatutukan. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag kakalimutang mag-like, share, and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Yung Napoles cases, inauwi doon, halip na absuelto, kulong, baka hindi na nangyari itong mas malaking kurakot. Naku po. Those were the words of Senator Kiko Pangilinan. Sino ba ang pinatatamaan niya? Sino ba ang pinatatamaan niya? Nako, ito na hong pinakaabangan na lahat. Senator Jinggoy Estrada, pasok. Senator Jingo Estrada is recognized. It is just a manifestation, Mr. President. I am not availing of the privilege hour. Mr. President, I cannot, in good conscience, let the remarks made earlier by our colleague, Senator Francis Pangilinan, Nako. during the Blue Ribbon Committee pass without rebuttal. His comments, while not naming us directly, were laced with insinuations, clearly aimed at me and former Senator Bong Revilla, and the legal ordeals I have already faced. With due respect, such statements are not only unfair, they are malicious and utterly uncalled for. Mr. President, let me put on record. Hinarap ko po ang mga kasong isinampa sa akin. Dumaan ako sa mahabang panahon ng Pero sa mga hindi pa ho nakasubscribe, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at subscribe. Musina ho tayo dyan. Bago pa ho malagbagin itong si Senator Jinggoy Estrada, itong si Kiko Maching, mag-subscribe na ho muna kayo. Konting ano na lang, ikakaya mag-1 million na ho tayo. Elitis, pagkakakulong, at Yan. pati na ang mabigat na stigma na idinulot nito. Hindi lamang sa akin, kundi maging sa mga miyembro ng aking pamilya na taon ding nagtiis ng pangungutya, pangmamaliit at panghusga. Sa huli, napatunayan na walang sapat na batayan ang mga ipinukol sa akin na mga akusasyon. Hindi ko kailanman nanaisin na pagdaanan nito ng sino man sa aking mga kasamahan dito ngayon. Mr. President, the courts have spoken with finality. To cast doubt on these decisions is not only an insult to me personally, but a dangerous affront to the judiciary. It undermines the very foundation of our justice system and erodes public trust in due process. Ginoong Pangulo, hindi ako tutol si sinagas. Ang kapal na mukha nitong si Kiko Maching, tingnan, pasulat-sulat pa tong si ano. Diba? Ano yan kampo niya ni Marcos Jr.
Yaan yung mga dilawan, pinklawan na kumakain sa ipot nitong si Marcos Jr. Kaya kailanman hindi ho tayo magkakarespeto dito sa mga dilawan na kagaya nitong si Kiko Pangilinan at nitong si Bam Aquino. Mga walang kwentang tao yung mga yan. At para naman dito kay Mark Villar, walang ihaka anak ng toko. Sa bagay, marami nga pala kayong issue, no? Lang naman, dalawang bagay lang naman yan. Ikaw ang tatayo dyan na pinagpepiestahan ngayon o iyang si Jinggoy Estrada? Anak ng toko. Sinasagawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ngunit, hindi ko pahihintulutan na ang kasalukuyang issue ay gamitin upang idikit muli sa akin ang mga maling paratang at sadyang impluwensyahan ang opinyon ng publiko. Ang mga kasong may kinalaman sa PDAF ay naresolba na ng korte matapos ang masusing proseso ng batas. To insinuate otherwise is nothing less than an attempt to rewrite history and to malign the integrity of the judicial process. I urge my colleagues to exercise prudence, fairness, and much of all, respect. I too deserve to be heard and to defend myself, whether in this august chamber or before any court of law. I am more than ready to dismantle the baseless lies being peddled in the Blue Ribbon Committee, come hell or high water. And I will not allow discredited narratives to be weaponized for political grandstanding. I will not allow my honor, hard-earned and vindicated by the courts, to be sullied by careless remarks. And I hope the Blue Ribbon Committee will expunge from the record such malicious and unwarranted remarks that serve no purpose but to malign and mislead. Thank you, Mr. Nako. President. Yan o, yan. Sagutan. Thank you, sagutan. Senator. Majority Leader. Suntukan na Senator lang. Francis Pangilinan is recognized. Thank you, Mr. Yeah. President. Just a very quick manifestation. For the Nako. record, ang Sandigan Bayan. Ibig sabihin, sa bawat dalawang kaso, isa absuelto. That was the context, Mr. President, of our manifestation earlier. There was no intention of maligning any senator with that manifestation. For the record, Mr. President. And again, humihingi tayo ng unawa kay Senator Jinggoy Estrada. Wala pong personalan yung ating earlier manifestation. I hope he will understand. Thank you, Senator Francis Pangilinan. President, Yes, if I you may- may respond. Ang sabi po ni Senator Pangilinan, wala Nako. po siyang binanggit na pangalan. Yan na nga ho ba sinasabi natin? Hindi ho palalampasin yan ni Senator Jinggoy Estrada. Ha, Senator Jinggoy, balagbagin mo to itong si Kiko Matching. Banatan mo. Pero napaka-obvious naman po ang kanyang sinabi kanina dun sa Blue Ribbon Committee. Yan. Sabi niya, if I may quote, well, if I may, kung maaari ko siguro ikomento, siguro kung yung Napoles cases inauwi doon, halip na absuelto, kulong, baka hindi na nangyari itong mas malaking kurakot. Nako po. Those were the words of Senator Kiko Pangilinan. Sino ba ang pinatatamaan niya? Sino ba ang pinatatamaan mo? Di Yan. ba? It's very obvious that I was being alluded to. Sagot. Remember, Mr. Senator, Sagot. Kiko, sino bang pinapatamaan mo? Buti pa, Senator Jinggoy, bigyan mo na ng isa yan. Pikwasan mo na yung Kiko Matching na yan. Di ba, para ika nga wala na, sayot sa gusto nyo naman, magkakagulo na sa bayan ng Pilipino dahil sa mga kakurakutan na nangyayari sa ating bansa. Hindi ko natin sinasabi na dapat lang na magkagulo. Ang sinasabi natin dito, sa mga development, dyan sa mga moro-morong hearing na yan, na kung saan ang dating parang maaabsuelto pa ho, itong si Martin Romualdez at itong si Saldico at itong si Marcos Jr., talagang magagalit na sambayan ng Pilipino. Sa tingin nyo ba pagka, yung yung nangyaring hearing,
September 21. Eh wala ho yun. Elsa Risuela nga, sabi nitong si Ma'am Sastro Gando Sasot, hindi pa ho yun ang tunay na galit ng sambayan ng Pilipino. Ika nga, pinauna na yung mga apologies nitong si Marcos Jr. Pinauna na yung mga mag-aabsuelto kay Marcos Jr. Yung mga pasusunod na pagkilos o para doon sa mga kabataan ha, yung mga bata nitong si Sara Ilago, wag na kayong babalik ulit. Pagka ako sumali sa rally, meron ako nakitang makakaliwa dyan. Ako mismo, ibibigay ko kayo sa mga polis, mga walang niya kayo. Ginugulo nyo usapan, ang ganda-ganda ng, ng kilos proteste. Naninira kayo ng kung ano-ano. Hindi. Pagka merong nasunog, sigurado ho tayo, makakaliwang grupo yan. 110%. Pagka merong nang gulo, sigurado ho tayo, makakaliwang grupo yan. Kaya ako, pagka meron akong nakita dyan, narinig, pabagsakin, ako mismo, ibibigay ko kayo sa mga pulis, mga walang iya kayo. Pati kaming mga matitino, nadadamay sa mga kabalbalan nyo. Di ba? Tayo kung tayo magkikilos protesta, doon tayo sa mapayapa. Doon tayo sa ika nga, walang sunugan, di ba? Walang gulo. Okay. Mr. Pangilinan, that I was acquitted by the court. Are you questioning the decision of the court acquitting this representation? You're a lawyer. Yeah. I'm not. You shouldn't be talking that way. You are undermining the judicial process in our country. Yeah. You being a member of the bar. Thank you, Mr. President. Yes, minute for suspension. Majority Leader. Yes, very. Session is suspended. Pag-iwalahin nyo na, magpapang-abot yung dalawa na yan, sigurado ho tayo. Ito na pagpapatuloy ng hearing dyan sa Senado. Ito na ho yung pagkatapos ng muntik ng balyahin itong si Senator Jinggoy Estrada, itong si Kiko Pangilinan. Yes, recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo at sa ating pinunong mayorya. Ginoong Tagapangulo, mga kasamahan, nais ko lamang pong magpahayag ng saloobin hinggil po sa ilang mga pahayag sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kaninang umaga. Nalubhang nakakabahala po. Na tila nagpaparating na maari nating isang tabi ang umiiral na batas upang magbigay daan sa ikasisiya ng taong bayan. Nako po. Bagamat lubos ko pong nauunawaan ang pangingibabaw ng kalooban ng taong bayan, meron po tayong mga demokratikong mekanismo upang isakatuparan ito. Yan. Isipin natin ang posibleng maging epekto. Hoy, Eric Sylvester, di ka ba nahiya dyan? Isang ex-con, sorry, Senator Robin Padilla, isang ex-con ang nagsasabi sa iyo na dapat natin sundin ang batas. Ang problema ko kasi dito kay Eric Sylvester, masyadong pabida eh. Pipili na lang ng Vice Chairperson ng Blue Ribbon Committee, sintu-sintu pa, anak ng toko. Nito sa ating mga komunidad. Lalo na po sa mga lugar na matagal na pong pinagsisikapan, itaguyod ang kapayapaan at kaayusan. Halimbawa na lang po sa Mindanao. Patuloy po tayo na nagpapaalala sa ating mga kababayan doon na sumunod sa batas. Na ang batas ay para sa lahat. Yan. Ang batas ay hindi hadlang sa kalayaan. Yan. Ito ang saligan ng isang sibilisado at maayos na lipunan. Ito ang nagbibigay sa atin ng proteksyon, nagtatakda ng ating mga karapatan, at ang nagpapanatili ng kapayapaan. Bilang mga mambabatas, tayo po ang dapat na unang tagapagtanggol ng batas, hindi ang unang lilihis. Hindi din natin dapat ipagsapalaran ang tiwala ng mamamayan sa ating mga institusyon at makibahagi sa pagpapalabo sa hangganan na tama at maling gawi sa tuwing may matinding suliranin na sumusubok sa ating diwa bilang isang nasyon. Kaya buong puso po akong nakikiusap, nananawagan sa mga opisyal ng pamahalaan at sa mga kasama po sa kapulungang ito. Hindi po pare-pareho ang sitwasyon natin. Hindi po pareho ang Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. Meron po mga katulad natin na umiikot sa mga liblib na lugar at nagpapakilala po ng batas na dapat sundin. Napakalulungkot po kung ganito ang ating pagbibitaw ng mga salita na Yan. we can bend the law.
Naku po. Ipakita po natin na ang kalooban ng taong bayan ay maaaring maisaka. Napaganito si Eric siya, oo, ako wala binabanatan, kanina pa ako nakatanga dito, di ko alam. Ang tawa. Kanina pa ako nakatanga dito, di ko alam na ako pala binabanatan. Katuparan ng alinsunod sa balangkas na makaturungang pag-iirap. Gigil na si Eric, oh, di pa tapos Brad, wag ka tataas ng kamay. Tayo, eto ganito lang ho kasimple yan. Pagka mayroong public clamor, okay lang pala na baliin na natin yung batas. Ganun ho ba ibig nyo sabihin? Pagka may public clamor, okay lang ba na wag na natin sundin ang batas? Ganun ho ba yun? Mr. Eric Sylvester? Halimbawa, panawagan ng marami sa ating mga kababayan. Lumabas sa karsada ang mahigit 50 mil na Pilipino at gusto nila magbitiw itong si Marcos Jr. Pero mayroong proseso. Merong proseso sa pagtanggal sa presidente. Kailangan dumaan sa impeachment. Kailangan dumaan sa halalan. Ngayon, pwede ba na itong para masunod natin ang kagustuhan noong 50 mil na Pilipino lumabas sa kalsada, punta na lang sa Malacanang tapos talad ka rin natin palabas itong si Marcos. Okay lang ba yun? Pwede ba yun? Hindi. Tanong lang naman tayo eh. Base yun dun sa lohika na sinasabi nitong si Erich na kesyo, ano yan eh, kailangan kasi ganito, kailangan ganyan. Dapat kasi, kailangan nating i-bend ang law. Hindi ho ganun yun mga kababayan. Hindi ho dapat ganun ang ating mentalidad. Tayo ho pinamumunuan ng batas. Laging nangingibabaw ang batas. Ika nga no one's above the law. Ngayon, kung meron pala mga exemption, pagka medyo marami-rami na yung lumabas sa karsada, pwede na nating i-bend yung batas, aba. Ibang usapan yan, Senator Eric Sylvester. Iral ng batas. Yun lamang po. Maraming salamat po. Thank you, Senator Padilla. Senator Erwin Tulfo is recognized. Yan. Mr. Eric Mr. Sylvester. President. Yan. The distinguished colleagues, just want to make a point of manifestation. Yan. I was the one who said this morning that sometimes we have to bend law. We don't. Kahit paano ko ulit-ulitin, nagpapantig yung tenga ko pagka sinabing sometimes we have to bend the law. Hindi ko ganun yun. Hindi ko ganun yun. Sasabihin naman yung ba't si Duterte ginurgong yun. Sa ebidensya. Hindi ganun yun. Trabaho ng presidente na pangalagaan ang mga kabataan. Ngayon, doon sa trabaho niya na yon, pagka umabot sa punto na kailangan niyang tapusin yung mga masasamang elemento, hindi niya binibend ang law. Sinusunod niya ang batas. Sinusunod niya ang trabahong iniatang sa kanya na saligang batas na protektahan ang susunod na henerasyon. Iba yung kapraningan, kabalbalan nitong si Eric Sylvester. Don't have to. The point is, there's a Latin word that says, Vox Populi, Vox Dei, the voice of the people Palatin-latin ka pa. Latin. is the voice of God. Oh. Let me ask you, Mr. President, Yung voice nitong si Vice Ganda, yun ba ang voice ng God para sa'yo? Voice of the people daw is the voice of... Si Vice Ganda lang nagsalita doon eh. Pambira talaga oh. is our law higher than the voice of God? Is our law higher than the voice of the people? Yun. Index card. Kailangan yan. Kailangan mo yung index card na yan dahil mapapasaba ka kaya dito kay Senator Robin Padilla, Brad. Mr. President, the law is supposed to protect the people. What we are asking, Mr. President, is the return of the value of good faith. I understand, Mr. President, what the gentleman from Pampanga this morning was saying, that it is not a requisite to return the money na kinuha po ng mga kontraktor, ng mga kumita po sa flood control project, Mr. President. Tama po yun, hindi po. At meron pong prosesong sinusunod tayo na kailangan sundin. Pag gumulong na yung batas, hayaan ng korte ang magsabi, Mr. President, tens of thousands of people
went out last Sunday. Narinig ko po. Hindi ko po alam kung makasama natin. Nung lumabas ang INC, mahigit kalahating milyon, hindi ka nagwawala na ganyan. Diba? Lumabas lang tong si Vice Ganda, umikotan tong mo, Brad. Gusto mo pamali ko? Ano ko na to? Natin narinig. Talaga to si Eric. Narinig ko po yung sigaw ng taong bayan. Oh, Ibalik ang pera namin. yan. Malinaw po. And I was asked by a reporter, by an interview, your comment. I said the message is loud and clear, Mr. President. Ayusin natin sa gobyerno ang ating mga trabaho. Iwasan po mahulog sa korupsyon. Yun. The Sinasabi people ko. are demanding that these people, contractors, DPWH officials, including politicians who made wealth, kumita po sa flood control na kung maaari isoli nila ang kanilang ninakaw sa bayan. And I think that is the right thing to do. Ang problema kasi, Mr. President, kung susundin natin ang batas, alam naman po natin ang pagdinig sa ating bayan ay buwan at taon ang inaabot. Baka pagdating po sa dulo, wala na pong makuha ang gobyerno sa mga taong ito. My only point, Mr. President, is the people were asking, the people are demanding. Isole yung pera na ninakaw sa kanila. Meron po tayong batas. True enough, Mr. President, I don't disagree. There is a process. May proseso, tama din po. Paano naman po yung sigaw ng taong bayan? How can we pacify the clamor, the anger of the population, Mr. President? Bakit yung panawagan ng maraming mga Pilipino na magbitiw na to si Marcos Jr.? Hindi ba niya kailangan magbitiw? Yung anger, yung clamor, walang ganon. Anak ng toko, pagka ginamit natin yung isang standard sa isang bagay, lahatin na natin people power na tayo, ganon. Kasi kasi sinasabi mo dahil galit tayo, na natin, wag na natin sundin ang batas. Oh, papasok na naman si Tatay Digong. Bakit si Tatay Digong ginurgur niya yung mga... yun ang trabaho niya. Yun yung nasa batas. Pagka ikaw, linalabag mo batas at linabanan mo ang mga otoridad, may kalalagyan ka. Huwag yung sali yun. Di kasama si Tatay Digong dito. Pinag-uusapan natin dito, ang lohika nitong si Eric Sylvester, pagka marami ang sumisigaw sa isang panawagan, pwede nang ibend ang batas. Paano ba naman kasi naging senador tong sinto-sinto na to? I have no answer. My only answer, Mr. President, is isoli po ninyo ang inyong ninakaw. No ifs and buts. Ang sinasabi lang po ng DOJ, kakausapin po nila ang mga taong ito. Kung pwede, isoli. Wala naman po sinabi ang DOJ. Ito ang batas, bawal po, kailangan ninyong isoli yan. The DOJ, the Secretary himself said, they will ask, but they will not force them. Depende, mas mabuti raw kung kusang loob nilang isurrender yung pera, Mr. President. Wala naman pong nagbabawal sa batas na magbalik ng ninakaw. There's no such thing. And alam ko pong meron tayong process, we have procedures. But my only point is, Mr. President, whether I'm right or wrong, I stand to the wishes of the public, of the Filipino people. Ibalik ang perang ninakaw sa kanila. Period, Mr. President. Thank you. May proseso nga. May proseso. Hindi yung ika nga Tulfo style ng justice. Di gano'n. Mayroong proseso. Ang korte ang magsasabi kung magkano ang kailangan nilang ibalik. Hindi si Rapi Tulfong sinto-sinto. Diba? Hindi si Erwin Tulfong hindi natin malaman kung bano o ewan, diba? Hindi ho kayo. Hindi si PH Update, hindi si Rodante Marcoleta, hindi si Bonjing Remulla, hindi ho yung mga individual na magsasabi kung magkano ang kailangang ibalik nito mga kontraktor na to.
ang magsasabi niyan ay ang korte. Pag nakuha na nila yung mga karampatang dokumento, yung kanilang mga bank accounts, yung mga naglabas sa masok sa kanilang mga bangko, doon magkakaalaman. Pero yung tipong ibalik nila, kumbaga pabida ang tawag dyan. Senator Erich. Thank you, Mr. President. Paano ba naging senator tong mama na to, no? Ang ginagawa mo dyan? Tapos pupunta ka na ng Amerika. Wah. Thank you, Senator Erwin Tulfo. Senator Padilla is recognized. Yan, Opo. Sir Robin. Ginoong Pangulo, napakaganda po ng mga punto na binitawan ng ating hinahangaan na si Senator Erwin Tulfo. Ngunit, alam niyo po, meron pong historical injustice na nangyari sa mga Bangsamoro. Kung ang usapin po natin ay sisingilin natin ang inang bayan sa mga utang nito sa Bangsamoro at hindi natin padadaanin sa batas, para saan po yung farm law? Mapupunta na lang po kami sa gulo. Mapupunta na lang po ito sa paniningil na hindi. Ganito lang, kailangan magbayad. Kailangan ngayon na. Kailangan po dumaan tayo sa proseso. Ang atin pong saligang batas ay malinaw na nagsasabi na may due process. Yan. Kung argumento po natin ay Hindi kasi yan, Sen Robin yun yung style na ginawa nila kay Tatay Digong. Walang due process. Gusto nila, pagka amin na yan. Ganun ho sila. makinig tayo sa sinasabing ngayon na. Teka muna po. Marami pong maliligaw. Katulad po ng mga kasama nating artista, halimbawa sinasabi nila, kung ganyan, wag na tayo magbayad ng tax.